Hello guys, good evening. This video is for Filipinos, so I'm going to do this vlog in English and Tagalog. Okay, so as you know, when we got our TRC, marami tayong changes na kailangan gawin regarding our documentation here in Portugal. Like we need to change our address in Social Security, we need to change our address in NIF, and another thing that we have to look into is i-process natin yung contract verification natin sa Migrant Workers Office. So, nalilito pa ako dito kasi before, nung nasa Saudi Arabia ako, ang tawag is POLO, which is Philippine Overseas Labor Employment Office. So, ngayon pala is MWO na, or Migrant Workers Office. So, since May, I started communicating sa Philippine Embassy natin dito sa Portugal. And based on the communication with the embassy, ang may authority pala na Migrant Workers Office sa atin ay hindi Lisbon Philippine Embassy but yung sa Madrid. So, kaya nakikita nyo, meron tayo dyan dalawang logo, Embassy ng Lisbon, tsaka Philippine Embassy sa Madrid. Okay. So, basically, meron silang announcement nung nag-send ako ng email, naka-attach to palagi sa kanila automatic na advisory remaining polo into MWO. I think this took effect nung si President Duterte na yung president. Di ba marami siyang ginawang changes, nagkaroon ng mga Department of Migrant Workers, before POEA yon. So ngayon, ito, meron silang announcement na changes ng office name, tapos may mga contact information, yung Facebook page nila, mga social media, binago. So basically, it will be easy for us to be aware and communicate na rin sa kanila. Okay, so nag-start ako makipag-communicate sa kanila noong May 21 pa kasi nga, di ba, May 22, meron na akong work niyan, pero hindi pa ako nag-i-start. So, meron na akong hawak na employment contract from my Portugal company kasi gusto ko sanang umuwi ng Pilipinas. So, I was hoping to get my contract stamp ng MWO kasi nga alam ko na kailangan ko siya sa pagbalik ko dito sa Portugal kasi nga OFW ako, so alam ko yung mga documentations na kailangan na hindi ako pwede basta umuwi ng Pilipinas at bumalik. And I was also hoping at that time na makukuha ko kaagad yung TRC ko. So makakauwi ako kaagad. My God, hindi pala ganun. So May 2021, nakipag-communicate na ako sa kanila and as you can see here nga, ang mga term ko, luma pa, POLO, POEA, and then nung nag-reply sila, doon ko lang nalaman na nabago na pala, Migrant Workers Office na sila. And then, so during this communication, I started my communication sa Philippine Embassy sa Lisbon and doon nila ako in-inform na yung may hawak ng authority sa atin is yung Migrant Workers Office sa Madrid, Spain. So lahat ng contract verification doon gagawin sa Spain. So una, worry ako kasi parang hala, pupunta pa ako ng Spain para i-process yun. At the same time, okay rin naman kasi makakapag-travel ka sa Spain. Pero ang worry ko nung time na yun, wala pa nga akong TRC. Wala pa akong temporary resident card. So, paano ko pupunta ng Spain kung wala yun? It means pwede ba yun? Kasi sasabihin ko pupunta ako ng embassy. So, after this communication with the Philippine Embassy in Lisbon, nag-email ako sa Migrant Workers Office sa Madrid about that at nag-reply naman sila. In fairness, ang ating embassy napaka-responsive sa communication. Unlike before, let's say 10 years ago or let's say 5 to 8 years ago when I'm communicating with embassies all over the world. Kasi nga nasa HR ako, so may mga time na kailangan ko makipag-communicate sa embassy sa iba-ibang lugar. So, hindi talaga sila responsive. Pero nowadays, I can see na ano na, educated na sila sa email, sa mga social media, nagre-reply na sila, unlike before. So, dito sa reply nila, sinabi nila ano yung mga requirements kung gusto kong ipa-verified yung contract. At in-advise din nila dito na kung ikaw ay nasa Spain, kung ikaw ay nasa France, nasa Portugal, at nasa Andorra. So, ito yung mga countries na hawak ng Migrant Workers Office sa Madrid, Spain.
So if you're working in Spain, France, Portugal, in Andorra, so all the documentation kung gusto mo magpa-stamp ng contract mo, so dito tayo sa MWO sa Madrid. And nandito rin yung mga documents required nila. So you will need yung pinapaliwanag nila dito sa email na kailangan mo yung OEC para makabalik ka sa job site mo. So for example, nasa Portugal ako, pag nagbakasyon ako, hindi lang ako pupunta ng airport and just to show my TRC. Hindi. Kailangan meron ka ng temporary resident card, papakita mo pa yung OEC mo or overseas exit certificate. And sinabi din nila dito, it is advisable na i-process yung contract verification 1 month before ng travel. And then, they provided yung mga requirements or documentations. Ito siya. So, una, signed contract. So, syempre, it means dito employment contract. So, if working ka daw sa France, Portugal, Andorra, Monaco, please provide English translation. At okay naman daw sa kanila yung mga free translation from internet like Google Translation. So, ang kagandahan dito, yung contract ko is written talaga siya in English and Portuguese. Kasi nga, international company naman kami. And then, syempre, passport, yung data page lang, i-scan yan. And then, valid residence card, front and back, ito yung temporary resident card. So, andito siya. So, dapat valid din siya ha. And then, employer's ID, kung kayo ay nagtatrabaho sa bahay or domestic house worker. And then, latest payslip for Spain. Ayan, may sinasabi lista sa Spain, nomina, ganyan. Ito siya. So, 1 month latest lang. And then, ang good thing dito, hindi na tayo pupunta ng Spain. So, online submission. So, all you have to do is to scan all the document required. Kailangan clear yung pagkakascan nyo para hindi pa balik-balik yung communication sa embassy. At dapat malinaw yung email nyo sa kanila pag sinend yung documentation para mabilis ang proseso. Isasend ang document dito sa MWO_Madrid at dmw.gov.ph. So yung DMW, yan yung Department of Migrant Workers. Before it was POEA. So change na nila. Pero sa mga oldies na katulad ko, minsan napapa-POEA pa ako. Yun pa rin yung tawag ko. Polo pa rin. Okay. So once you completed your documentation, so as you can see, May pa yung communication ko. Nag-submit ako October 20 sa kanila. So, nag-email ako sa embassy. Ito yung email. Pwede nyo rin gayahin yung email. Edit nyo lang kung may additional documents kayo. So, ayan. Pinaliwanag ko na na-receive ko na yung temporary resident card ko sa Portugal. And I would like to report myself as OFW in Portugal. And I communicated with Philippine Embassy in Lisbon and I was directed to communicate in Philippine Embassy in Madrid to submit the following documents. So, nakabulleted siya. So, I attached yung employment contract, Portuguese/English, resident card, passport, at latest payslip. So, para wala na ring masyadong pabalik-balik, ang inattach ko yata dito is 3 months payslip. So, naglagay din ako dyan sa ilalim na kung meron kayong additional requirements for my compliance, please let me know and I will comply accordingly. Thank you. And then my name. So, inattach ko dyan yung mga documents required. So, October 20 ako nag-submit ng documents. Siyempre, weekend yon, hindi tayo busy. Nag-reply naman sila kaagad noong 21, Monday. At unlucky tingnan nyo, nakikita nyo ba yan? Kaya yan nila yung ginagawa. Ibig sabihin, maraming kababayan natin ang hindi sumusunod at hindi makaintindi sa instructions. That's why, girls, guys, pakibasa muna bago magbayad. Kasi importante to. Ang nangyari kasi, marami pala sa mga kababayan natin ang nagbabayad pero hindi nilalagay kung anong pangalan nila, kung sino yung binayad. Lalo na yung iba na hindi marunong magbayad, pinapabayad lang kay Pedro or kay Petra, pero ang binabayaran ay si Maria. So, kailangan kung nagpabayad kayo sa ibang tao, ipalagay dun sa reference or remarks kung kanino yung binabayad. Kaya may ganito. Sumunod sa instructions. Otherwise, mawawala yung binayad nyo. Hindi naman nila yan hahanapin isa-isa at i-email isa-isa yung mga nag-submit. Oy, ikaw ba yun? So, kailangan yung instruction. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagbayad at kung saan ilalagay yung reference. So, basahin po natin yung mabuti. So, ayan. Ang payment ay ipapadala dito sa bank details na Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria,
BVVA. Andito din yung bank account at ito yung official name ng bank name. Yan, official bank name ng ating embassy or DMW. Ito rin yung address kasi minsan hinihingi yan ng bank kapag nagbayad yung address. Tapos yung SWIFT or BIC, ayan siya. Kindly label the transaction as, ito, makinig kayo sa instructions, basahin ng mabuti. Dapat daw ang label nyo ay €9 verification fee for, o tapos ilagay ang full name. And then, magre-reply lang dito sa email na to at i-attach yung payment na dapat yung payment sundin nyo kung ano yung sinabi dito ng DMW sa email. So, basahin mabuti yung instructions. Nag-note sila dito that for international transfer, it will usually takes 3 to 4 days for the payment. Pero usually naman, pag euro to euro bank account yan, mabilis lang, 1 day lang. Or actually, seconds lang yan. So, ngayon, dito ako nagbayad sa Wise. So, sa Wise din kasi pumapasok yung sweldo ko, yung Wise account ko. Sa Philippines pa lang, may Wise account na ako. Kasi yung mga client ko sa US, dito rin nagbabayad. So, hanggang sa ngayon, Wise yung ginagamit ko. So, ang ginawa ko sa Wise, hindi ako nagdiretso ng send money. Ang ginawa ko, nagpunta muna ako ng recipient. Inad ko muna as recipient itong Oficina Laboral de, yan, ito, Embajada de Filipinas. Inad ko muna siya. Kasi pag inad nyo siya, itinipe nyo yung, dapat pag inad nyo, hindi kayo pupunta sa personal. I-add nyo siya as business kasi official business organization sila. At kapag tinype nyo yung name nila doon sa recipient, makikita nyo mag-automatic lahat yan, yung mga bank account, bank name, makikita nyo. Pag in-enter nyo yung bank account, mag-automatic yan. So, makikita nyo legit siya. So, pagka na-confirm nyo, kunwari may nag-automatic and then pinili nyo yung bank account na yun, i-check nyo pa rin versus dun sa email sa atin ng um, DMW kung same siya, just to verify. Baka mamaya kasi may mga changes na pala sa mga account details or account number para walang hassle sa payment. So, nakikita nyo dito, ayan, account holder, account type, business or charity, IBAN, naka-automatic, bank name, tapos meron din ditong bank code or yung SWIFT code at email. So, yung email na nilagay ko, yun yung email na nilagay ko dun sa taas. Kasi pag sinend ko yung payment, marireceive nila yung email na someone send you a payment or someone send you a money. And then, after that, syempre, itadirect kayo dito. How much are you sending? I-click nyo lang €9. And then, makikita nyo dito €9. Make sure to change the currency to euro. Okay? And then, makikita nyo naman dito kung may fees. So, nakita nyo, pag euro to euro bank account, walang charge. Yun na yun. And then, click nyo lang yung continue. And pag click nyo ng continue, ito siya. You send exactly €9. At magkano yung marireceive nung recipient? €9. You need to be mindful on this part ha. Kasi kung hindi euro bank account yung gamit nyo, kunwari meron kayong Wise account at ang gusto nyong isend is euro. So if USD to euro, mangyayari magkakaroon ng charge. That's why you have to make sure makikita nyo dito €9. Minsan kasi naka-input sa taas €9, ang marireceive na lang nila is 7 point something kasi may charge. Pero kung euro to euro bank account, wala yun. Pero kung USD account to euro ang gagawin nyo, yan, i-check nyo maigi. Kailangan yung dito sa marireceive ng recipient, €9 siya. And then again, verify nyo dito yung account details if that is correct. And then dito sa reference for oficina, ito na yon. Ilagay nyo €9 verification fee for, lagay nyo yung full name. Ayan, para pag sinend nyo sa kanila yung resibo or transaction receipt, makikita na nandun yung pangalan nyo. Payment yon under your name. And then click nyo lang yung confirm and send. Mag-pop up ito sa window, which is you need to re-enter your password to approve yung transfer. After you enter the password, click yung done. And then, kung ang gamit nyo ay web, magpa-pop up to. It's like you need to approve yung transfer using yung app sa phone nyo. So, pag in-approve nyo yung transfer dun sa app na yes, this is me, yan, mag-appear na siya. All sent and all done. And then after that, go back to the page dun sa transaction details. I-click nyo lang tong three-dotted line.
I-right click nyo yan and then click nyo yung Get PDF Receipt. I-download nyo siya. So after nyo ma-download yung PDF receipt, mag-i-email kayo ulit, i-reply nyo yung email ng embassy sa inyo or sa atin at i-attach yung resibo. Ito na siya. So, October ako nakipag-communicate sa kanila, hindi ako nagbayad kasi wala pang sweldo. Siyempre, inantay natin ang sweldo. Yung mga October 20, wala nang laman ng bank account natin yan. Zero balance na yan, negative pa. So, nag-antay tayo ng sweldo nung katapusan, kaya doon lang tayo nagbayad ng 9 euro. So, nung November 3 ko siya sinend, mabilis naman ang response nila. November 4, nag-reply na sila kaagad sa akin. Reply nila that we will process, ganyan. And then, after November 4, November 5, tapos na-verified na yung contract. So, na-receive ko tong message na to, ito yung verification, meron niyang 3 attachment, okay? So, yung unang attachment na makikita nyo, ito yung instruction, paano kayo magre-registered sa balik manggagawa. Hindi ko pa siya na-check pero may account na ako dito kasi nga ex-OFW na ako. So, all I have to do is to update yung balik manggagawa ko. So, ito yung instruction, paano nyo siya gagawain sa mga first-timer. Siyempre, darating tayo dyan sa mga susunod na video. And then, another one is form or sworn it statement na you need to fill up. Tapos, isasubmit nyo yan dun sa DMW or POEA nung kapanahunan ko noon. And then, another thing is yung resibo ng binayad natin na 9 euro at saka nandito na rin yung contract na verified. So, ang itsura ng verified contract is meron siyang stamp ng embassy bawat page. Hindi ko siya ipapakita kasi baka mamaya maraming mag-capture ng stamp ng embassy. Tapos i-scam pa. Pero guys, take note na kahit i-scam nyo yung mga stamp ng embassy, naka-electronic na tayo. So, kung nagpa-verify talaga kayo ng contract sa ating office sa Madrid, makikita yan ng DMW office sa Pilipinas. Hindi rin kayo may issuehan ng OEC kapag pineke siya or in-scam. Kaya wag na lang nating subukan, ha? Sumunod na lang tayo. So, yan. So far, yan yung process. So, pauwi ako ng Pilipinas ng December 5th. December, not confirmed pa yung date, basta December. And then, yan, kung uuwi rin kayo ng Pilipinas, before kayong umuwi, process nyo tong documentation para pagdating nyo ng airport sa Pinas, hindi na kayo hassle. At syempre, hindi na kayo magbabayad ng travel tax kasi ang OFW ay exempted sa travel tax. If you have any questions, you know where to reach me. Good night.